Okay, my camera has set up. Guys, ito ulit. Nandito na naman ako mag-vlog. At ngayon ay Wednesday, December 10. Ang oras dito sa California, the time in California is 7:15 ng umaga. Ito na pagtatalakayan na yon ay yung presyo ng Noche Buena. So manonood muna tayo ng video na ito bago ako mag-komentaryo. Oh, 2,000 pesos. Yun ang sapat na kwan na Noche Buena, hindi yung 500 pesos. Oo. Yan, makamarinig. Mga kaibigan ko dito kasi maaga ako dito. 2,000 pesos, tapat na yun, syempre. 2,500 pwede na yun eh. 3 kung magarbo. Syempre kailangan magarbo ang Christmas para special. Syempre ang Pasko iisa lang yan sa isang taon eh. Hindi naman araw-araw yan eh. Sa totoo lang. Exactly. Kung may critical thinking ka naman, tang-ina nila, di talaga sasapat ang 500 pesos. Ikaw naman, come on, common sense lang. Exactly. Kahit saan tayo pupunta, kahit sa impyerno man tayo pupunta, hindi kakasya ang 500 piso. Oo. Siyempre maninindigan yan, out of touch sila sa mga mahihirap. Insulto yan eh. Insulto yan ng kaya sabi ko kay Secretary Roque sa mga video ko, aaraw-arawin ko siya. Kaya nga lang hindi ko inaraw-araw kahapon at nung Monday. Hindi ko alam kung may vlog ako sa Monday. Tignan ko mamaya. Basta kanya na mag-check eh. Kasi ganito yon, aaraw-arawin ko talaga yan. Kaya lang hindi kahapon o nung minsan dahil busy ako sa mga trabaho dito sa school. Ito naman tong si Birdman Anderson. Ito reklamador kayo kung anong lang kasya dapat pagtsagaan. Isang beses lang sa isang taon ng Pasko, boy. Ang lungkot naman ng isa, sabi ko, ang lulungkot ng buhay nyo, ganyan kayo mag-isip. Putang ina nyo. Paano naging detail secretary? Bobo. Tama. Bobo. Ito, kwanto $50. $2,000. Oo, $50 na yan. Oo. 2,000 pesos na yata yan sa Pinas, dollars. Pero di natin pwedeng mapag-relate ang dollars to peso dahil iba ang cost and exchange dito sa US at dyan sa Pinas. So dito talaga pwede.
Ito ang gandang obserbasyon at conspiracy theory to. Para sa akin, conspiracy theory to. Isa sa mga rason kung bakit pinapanatiling mababa ang sahod sa Pilipinas ng mga taong nakaupo sa gobyerno ay para mas marami pang maingganang mag-abroad. Oo nga, no? Parang tama. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, mga kababayan, to all people, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, ay yun ang napansin ko din. Parang to si Julius Infante, shout out sa'yo. Maganda tong comment mo. Parang ang yun ang nakita kong obserbasyon na oo nga, no, tama. Kaya ang baba ng sahod sa Pinas dahil sa mga ganito. Gusto nila ng mag-abroad para marami maingganang mag-abroad. Sakit, no? Ang sakit, totoo lang. Pero ako kasi I have decided na dito ako sa US tumira kasi I love this country more than the Philippines. Although I love my heritage, pero yung putik bansa ko pa lang, ang hirap mahalin dahil sa mga gagong mga politiko. Let me tell you. Lahat ng mga politiko dyan, sasabihin ko, mga gago kayo. Pati mga nepo babies, gago. Pagsasampigin ko yung mukha nyo eh. Kung mas maraming abroad, malaki ang kita ng recruitment agency na kung saan maraming karamihan ng pagmamay-ari ng mga opisyal ng gobyerno at malaki din ang kitang nakukuha sa tax na pinapadala ng mga OFW at nakawin lang din ng nakuupong opisyal ng gobyerno. Yun nga eh, ang napapansin ko. Sa tala ng buhay ko, lumaki ako sa Pilipinas mula 2007 hanggang 2023 at lumaki na di ako dito sa Amerika ng 2 taon. Dahil ako ay majority ng buhay ko ay nasa Pilipinas, ay yun din ang napapansin ko at hindi lang akong umimik. Ngunit bilang isang mamamayan, bilang isang taong ipinanganak na may karapatang magsalita at maglabas ng kanyang salubin at damdamin, at hindi naman pwede akong manahimik, kailangan kong tumindig kung ano ang tama at mali. Yun ang tungkulin ng isang tao, tumindig kung ano ang tama, itama ang mali. Kaya tama itong na-obserba itong kanyang pananaw. Ito, wait. Ito, nandito ulit yung kaibigan ko at naka-record ulit tayo. Screen. Ayoko makita yung mukha ko eh. Sa totoo lang, ito, nandito yung kaibigan ko eh. Hindi siya Pilipino. Taga Kenya to eh. Is black, kumbaga. Yun din, sa tala ng buhay ko, nasabi ko, ito din ang aking obserbasyon. Itong comment ito tumatatak sa akin kasi ito din ang common ng obserbasyon ko. Kaya mababang sahod sa Pilipinas para maraming mag-abroad. At kung maraming mag-abroad, maraming tiba-tiba ang mga recruitment agency at tax. O tiba-tiba ang tax, tiba-tiba din ang mga politikong magnanakaw. Ang sakit, no? Napakasakit. Sa totoo lang, putang ina nila eh. Buha ka ng ina nila eh. Hindot sila eh. Ang misyon ng gobyerno sa Pilipinas ay panatiling mahirap ang mahihirap at kuhanin nila ang simpatya ng pamamagitan ng pagtulong kuno at pagbibigay ng mga ayuda kuno. Yung ayuda, yun ang kinukuha nila ng kurakot. Kickback, kumbaga. Sakit, no? Tama itong obserbasyon na ito na ay kaya pala ganito. Eh kung tayo ay patatahimikin ng gobyerno at ating kasalanan ay siniwalat lang natin kanilang madilim na sikreto, ay di karangalan namin mapatahimik. Dahil akamilay ay nagsasiwalat ng katotohanan na kayo, gobyerno ng Pilipinas, pinapahirapan nyo ang mamamayang Pilipino para maraming mag-abroad. At kung maraming mag-a-abroad, maraming pera, nanakawan nyo ang mga Pilipino. Yun ang totoo. Nasabi ko na sa inyo. Buisit.
Tama. Kasya na, pero we need to spend the holidays with abundance. What's the point of Christmas talaga? Tama naman to. What's the point of Christmas? Yung konta tayo sa sinabi ng DTI, masarap ang magpasko kasama, pero mas masarap siguro kung maraming pagkain at kasama mo pa ang pamilya. Dalawa yun eh. Don't settle for less. Tayo naman kasi mahilig tayo mag-settle for less eh, which is kumbaga parang dinidegrade natin sarili natin. First, yung blood control. Putang ina talaga eh. Hello, I'm doing a vlog. I'm going to curse a lot here. Putang ina, yeah. Sira, wait. Putang ina nila. Anong gusto nila? Una, ang blood control. Kinurakot at sinubstandard nila. Ngayon yung pagkain natin sinubstandard. Putang ina ninyo. Anong gusto nyo? Anuin mo ang magkakasamang pamilya kung wala naman laman ng sikmura. Unggoy. Ang Pasko, iisang taon yan. Iisang beses sa isang taon yan. Sasabi ko sa inyo. Ayaw ko na magsisisigaw dito dahil nandito yung mga kaibigan ko. Ayaw kong mapahiya Pero, ginagawa ko ito dahil ako nagpupuyos na ako sa galit. Hindi ko na kung gusto ko na akong magalit sa buong gobyerno talaga eh. Mas masarap ang Pasko kung masarap ang pagkain at makasama ang pamilya. Yun ang Pasko. Hindi na sapat yung sapat na. Kailangan mayroon pa. Ang tatanganin nyo. Okinayo. Ganito. Ayaw lunukin ng DTI ang ego. Alam mo, ganito na lang DTI masasabi ko. Sundin nyo tong comment na ito. Lunukin nyo na yung pride ninyo. Lunukin nyo na yung ego ninyo. Humingi kayo ng pasensya. Humingi kayo ng pampublikong pasensya. Public apology na lang. Mapapatawad ko pa kayo at ititigil ko ang content ko. Pero kung maninindigan kayo na yung 500 pesos ay sapat na sa Noche Buena, ay hindi ko kayo titigilan hanggang ma-stroke yan si Secretary Roque. Oh, goodbye. Okay. Buti hindi ko binuto yung galit ko dito kasi kung hindi, nasampig ako na rin Pero okay lang. Alam mo DTI, kung maninindigan pa, inuulit ko, kung maninindigan pa kayo dyan sa 500 pesos Noche Buena, then pagsasampigahin ko kayo araw-araw dito sa vlog ko. Iko-content ko kayo ng araw-araw, minuto, tatarantaduhin ko kayo. Secretary Roque, sana ma-stroke ka na ngayon. Sa totoo lang, putang ina mo Kung ano-anong pinagsasabi mo sa ininsulto mo na ang Pilipino. Ininsulto mo na 500 pesos Noche Buena. Kahit sa impyerno ka pa pupunta, walang ganun. Adik. Ikaw yung adik. Kung ako lang si Duterte, baka salama ka, di kita pinatukhang Ukinam. Ito, tatapusin ko na itong vlog ko kasi magsa 7:30 na, bibilhin ko pa ng cereal yung kaibigan ko. Ngayon, free food kasi dito. Ngayon, Secretary Roque,
Kung hindi mo titigi at yung DTI, at yung DTI at si Secretary Roque, makinig kayo. Kung hindi nyo titigilan ang mga kabalbalan, kalokohan ninyo, then aaraw-arawin ko kayo hanggang magsawa ako. Oo. Putang ina ninyo, sinimulan nyo na itong gulong ito na 500 pesos Noche Buena, tatapusin ko ng pagmumurahin ko kayo araw-araw, gabi-gabi, minuto. Hindi ko nga alam kung baka segundo ko pag gagawin kung gusto nyo. One love, good fucking vibe.